Sa FRD, may update po ba tayo, sir, sa supposed appearance po ngayon ni Congressman Luis? Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat sa pag-aantay ninyo at pareho ko rin nag-antay din po ako. Ayun nga po, ang update po talaga ay dapat manggaling sa ating butihing direktor. Since nandito na po kayo at busy rin po si direktor, so mag-update lang po ako ng kaunti kasi nag-antay naman po kayo dito sa office. Alas 2 pasado na po, ang appearance po ay alas 10. So it is safe to assume na hindi na pupunta yung sinampinan natin. Yun po Sino po? si Congressman Libiste, yun naman po ang subpina. So it's safe to assume na hindi pupunta yung representative niya o siya. Kasi mag-alas 3 na eh. So yun lang pong update ko kasi if you will recall yung si Congressman Jing Paras naman through his lawyers sumulat po sa ating kahapon na requesting documents and resetting of his appearance. So pinagbigyan po natin, nireset po natin next week. So alam po natin na si Congressman Jing Ruiz or his representatives, lawyers, hindi pupunta po ngayon. So yun po ang update natin. Okay, so meron po ba silang paramdam? May pinadalang sulat or anong means? Opo. Yung representative po ni Jing Paras, Congressman Jing Paras, wrote a letter to us kahapon na receive namin requesting for appearance. Requesting for change of date o resetting. So pinagbigyan natin. Tapos late po today, na-receive po natin yung letter from the lawyers of Congressman Leandro Libiste requesting for some pieces of documents na according to them na pwede nilang pag-aralan, asking for the nature of the case, nature of the investigation para rin ma-appraise sila for them to intelligently answer our interview kung magpunta sila rito. But without asking for a resetting, So alam naman po natin na today po suspended po ang pasok sa gobyerno dahil nga po sa panahon. So it is also safe to assume na bibigyan din po natin sila ng pagkakataon next week din po na reset din yung appearance nila. So yun po. Ano po ba yung content ng is it the same as the request of Attorney Mark Tolentino, abogado ni Congressman Jing Paras? Halos parehas po ang nilalaman na nag-request ng mga documents, asking for the nature of the case, and yung ganun. But without the specific request ng change, resetting of appearance. Wala po yun. Pero I'm talking of representative of Congressman Libiste, So, bibigyan na rin po natin sila ng resetting ng appearance kasi nga po ngayon suspended po ang work sa gobyerno. So ganun po. So yung request po pinagbigyan niyo po ba yung nire-request nilang dokumento o hindi? I cannot answer that kasi this is a matter of investigation. Alam niyo naman po confidential yan lahat yung mga dokumento. Pag-uusapan po ng team namin yan kung anong magiging sagot diyan. Pero in the meantime hindi po natin pinagbigyan. Hindi po natin. RD, yun po ba yung usual practice? Kapag may mga sinusubpina, yung po mga respondents, yung mga recipient ng subpina, sila po ba ay talagang kadalasang humihingi ng mga ganun sa mga dokumento sa NBI kapag sila sinusubpina? Actually, magandang tanong yan. Mayroon po tayong batas dyan na talagang pagka ang isang dokumento subject po ng present investigation o current investigation, hindi po pwedeng i-share yan. Kasi mako-compromise yung investigation plus yung mga persons or personalities involved baka ma-compromise din. May batas po tayo dyan. Marami pong precedent dyan at may batas tayo na sinasabi nga itong mga dokumento confidential in nature, hindi pwedeng i-share. Pagpunta na lang po ng sinumpina, pwede natin ipakita dito. Pero yung ilabas mo from our office, hindi po pwede talaga yan. May batas tayo dyan. So you would probably say, sir, safe to say na unusual yung ganong klase ng request po nila? Hindi, masabi ko hindi po unusual kasi lagi silang nagre-request
any respondents in the past, lagi nag-request, pero hindi naman po natin nagbibigyan. Normal po siguro sa isang law office o sa mga abogado na mag-request ng mga ganyan. Sa pagkakaintindi ko, sir, tinatanong nila kung responded ba daw kliyente nila o ano pong ano nila? Tama po, tinatanong nila, is he a respondent? Is he a resource person? Or just a mere witness? Tama po yun. Karapatan po nila malaman. Totoo, kung ano po ang status ng invitation. Ano nga ba, sir? Sa ngayon, it's safe to say na sabihin natin, ano pa lang sila, resource speaker or wala pa tayong ano di ba? We're just establishing we're just investigating it. Case build up pa lang po. So, they're not yet respondent. Pwede pong witness or something like ganun pa lang. Wala, mahirap po mag ano ng specific na status. Parang yung invitation lang, just to ask them preliminary questions, ganun. Kumbaga, hindi sila person of interest talaga pa. Hindi pa po kasi nga, we're just conducting case build-up. Sir, what do you aim to get from them initially? Kahit yung ano lang, generic point of view. Actually, ito gusto kong i-clear to. For every investigation, kung may mabanggit yung mga witnesses, this is part of due process di ba? Due process, ibig sabihin, yung mga taong na-mention, they deserve to explain their side. Doon lang po tayo, due process lang. Wala po tayong inaakusahan pa ng kung anong pagkakamali o krimen o ano. Just to invite them to explain their side. Due process, that's the principle of due process Di ba? Ano lang po, due process lang ito. Hardy, kailan po yung reschedule date ng pagpunta sana ni next week ni Levistek? Well, we gave them the date yung Tuesday next week. For both of them, sir. Yeah, for both of them. Different time lang. Ano pong oras, sir? Is it 10 a.m. then and 2 p.m.? Yes, same time yung ngayon So palagay ko medyo mahaba na Kung meron pong update, pasensya niyo po ako kay director na po tayo mag-update regarding the merit o kung ano mang development. So yun lang pong ano ko sa inyo. Salamat po at nagantay kayo. Parang kami rin po nagantay kahit suspended ang government or just for our work kasi nagtrabaho naman natin to Actually, ang law enforcement naman wala namang kaming araw, weekend araw-araw nandito po kami. Already just the last order ako. Ito ako na yan. Gaano po importante yung side po nila considering that this is a fact-finding of the NBI? Napaka-importante po kasi para makuha natin kung ano yung gusto nilang sabihin sa atin sa mga investigador. Para alam din po natin kung ano ang tatakbuhin ng investigation. Meron naman sinasabi naman po nung iba na they will cooperate in the investigation, di ba? So yun po. Importante po yun para makuha natin yung all sides, both sides ng kwento o ng investigation. Hindi, sorry, last na sa akin. Bukod kay Leviste at Paras, may iba pa pong pinasabi na yung NBI sa kaso na to. Diretsuhin ko na po yung dalawang abogado na binabanggit ng talong match. Pasensya na po hindi po ako makakapag-comment tungkol diyan kasi bago mga development sabi ko sa inyo, yung merito o yung significant na development si director na po ang mag-update sa inyo. Sir, para sa mga last from my end, kung sakaling hindi po dumating, ano pong effect noon ng mga inimbitahan po ninyo? Una, hindi naman pong kailangan yung principal lang dumating pwede naman po yung mga representative like lawyers. At kung hindi naman po dumating talaga, well, we will proceed with our investigation. Ganun lang po yun. Kasi ang pagsumpina naman wala naman po kaming contempt powers yung sampina natin. Pag pumunta sila, thank you para makuha natin yung side nila. Sabi ko nga, pursuant to the due process clause of the Constitution, di ba? Karapatan marinig yung lahat ng parties. So kung hindi naman po dumating, we will just continue with our fact-finding investigation. Kawalan po ba nila yun? Ayokong sagutin po yan kasi
nasa estratehiya na po ng mga abogado yan eh. Thank you po. Thank you, Thank you po, Thank you, RD. RD.